Patuloy na umiinit ang usapin tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng House Prosecution Panel na ang kanyang isinumiteng sagot sa Senate Impeachment Court ay hindi na bago at inuulit lamang ang mga nauna ng argumento ng kanyang kampo. Ayon sa House Prosecutors, ang dokumentong inihain ng Vice Presidente ay naglalaman ng mga legal na puntong dati na rin inilatag sa mga naunang pahayag at mosyon. Dahil dito, inilarawan nila ang sagot bilang isang rehash o simpleng pag-uulit ng mga nauna ng depensa, sa halip na direktang sagutin ang bawat alegasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, nananatili ang kanyang posisyon na may mga seryosong depekto umano sa naging proseso ng impeachment sa mababang kapulungan. Ayon sa kanyang kampo, ang House Committee on Justice ay nagsagawa umano ng mga pagdinig na tila isang paglilitis, gayong ang kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial ay eksklusibong nakalaan sa Senado sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din ng depensa na may mga bagong ebidensyang isinama sa mga pagdinig na wala naman sa orihinal na impeachment complaint. Dahil dito, sinabi nilang hindi umano nabigyan ng sapat na pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga bagong alegasyong iyon. Isa rin sa kanilang argumento ang umano'y pagbanggit sa ilang pangyayari na naganap bago pa man siya naging Vice Presidente, na ayon sa kampo ni Duterte ay hindi dapat isama sa mga batayan ng impeachment. Bukod dito, sinabi rin ng depensa na tila nabuo na umano ang pasya ng House Committee on Justice bago pa man matapos ang masusing pagtalakay sa lahat ng ebidensya. Dahil sa mga ito, iginiit ng kampo ni Vice President Duterte na nilabag umano ang kanyang karapatan sa due process at hiniling nilang ibasura ang impeachment case. Gayunpaman, mariing tinututulan ito ng House Prosecution Panel. Ayon sa kanila, ang mga argumentong ito ay nauna nang inilahad ng kampo ng Vice Presidente at wala umanong bagong legal na batayan na magpapabago sa direksyon ng kaso. Kaya naman sinabi ng Prosecution Panel na hindi na sila magsusumite pa ng hiwalay na tugon sa isinumiteng sagot ng depensa. Ipinaliwanag ng House Prosecutors na ang mas mahalagang bahagi ay ang mismong impeachment trial sa Senado. Doon umano ihaharap ang mga dokumento, testimonya ng mga saksi, at iba pang ebidensya na magiging batayan ng Senate Impeachment Court sa pagdedesisyon kung may sapat na batayan upang hatulan o pawalang sala ang Vice Presidente. Ayon pa sa Prosecution Panel, hindi lamang mga legal na argumento ang pagbabatayan ng Senado, kundi ang kabuuan ng mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Naniniwala silang sa aktual na paglilitis masusukat kung alin sa mga alegasyon at depensa ang may sapat na bigat sa ilalim ng batas. Samantala, patuloy ring naghahanda ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na yugto ng kaso. Inaasahan na patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang mga argumento hinggil sa legalidad ng impeachment process at sa umano'y paglabag sa kanyang mga karapatan. Marami ang naghihintay kung paano haharapin ng Senate Impeachment Court ang magkakasalungat na argumento ng prosekusyon at depensa, at kung paano nito bibigyang timbang ang mga isyong may kinalaman sa proseso, sa konstitusyon, at sa mga ebidensyang ihaharap ng bawat panig.